mga mamamatay tao. Ninakaw ang prinsipe. Habulin ninyo. Inay, Anak? wala nang tao sa kalye. Baka dapat itigil na natin ang tindahan. Ayos lang, inay. Gusto kong kumita ng dagdag para sa iyong pag-aaral. Mag-aral ka na. Sige na. Aling Maria. Bakit ka puno ng dugo? Aling Maria, may mga tulisan na papatay sa pamilya ko. Pakiusap, iligtas ninyo ang aming binata. Inay, huwag kang makialam sa gulo. Aling Maria, pakiusap. Iligtas ninyo ang bata. Pakiusap. Napakabata pa niya. Pakiusap. Ibigay mo sa akin ang bata. Magtago ka. Sige na. Inay, naghanap ka ng problema. Bilisan mo. Ako na ang liliban sa mga tulisan. Binibini. Ang inyong kamahalan. Hindi na ako makakasama sa inyo. May nakita ba kayong babaeng may karga-kargang bata? Wala po, Gino. Bibili po ba kayo ng gulay? Napakasariwa ng mga gulay ko. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, mamamatay ka. Wala talaga akong nakita. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, papatayin ko ang anak mo. Huwag. Huwag ninyo akong patayin, Inay. Ginoo, kung papatayin ninyo ang anak ko, wala pa rin akong nakita. Totoo ang sinasabi ko. Sige, ngayon din papatayin ko ang anak mo. Boss, May dugo. dito tumakbo. Ikaw ang tunay kong ina. Para sa isang estranghero, ipagpapalit mo ba ang buhay ng iyong anak? Juan. Juan. Lola, dahan-dahan lang po. Baka mapagod kayo. Hindi napapagod ang lola mo. Maria Elena Santos. Halika rito. Manugang. Ibigay mo na. Anong ginagawa mo? Ibalik mo sa akin. Anong ginagawa mo? Ibalik mo. Ibalik mo sa akin. Umalis ka dyan. Lola. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Kung mawawala ang perang ito, wala kaming makakain ni Francisco. Kung gusto mo ng pera, pwede. Pero kailangan mong dumaan sa pagitan ng mga hita ko. Tigilan ninyo. Tigilan mo yan. Anong ginagawa ninyo? Inay, Juan, ninakawan ako ni Ginong Manuel Santos at gusto pa niyang... Sinong nagnakaw sa'yo? Sinisisingil lang kita sa angkanang Bautista para sa pagkain at damit mo. tama si Ginoong Manuel Santos. Biyenan, mahal, hindi ganong nakapag-aral ang nanay ko. Pakiusap, huwag kayong magalit. Inay, humihingi ka ng tawad kay Ginoong Manuel Santos. Juan, kahit na napasok ka sa angkanang Bautista, nanay mo pa rin ako. Paano ka nagkaganon? Inay, huwag kang mag-alala. Kapag naging top-notcher na ako, hindi na kita pababayaan na magdusa pa. Juan Miguel de la Cruz. Paano ka nagkaganon? Kung hindi ka luluhod ngayon para humingi ng tawad, Juan Miguel, hindi ka makakasali sa eksaminasyon. Inay, lumuhod ka na. Kung hindi, wala na ang kinabukasan ko. Luluhod ako. Lola Elena. Ayan, 'di ba? Talagang walang katuturan yan. Inang, huwag kang luluhod. Ang aming angkanang Bautista ay nagmula sa lahing may mataas na katungkulan. Paano kami makagagawa ng pag-api sa isang mahinang babae? Inang, tumayo
tumayo ka na, tumayo ka na. Inang. Ayos ka lang ba? Salamat po, Ginoong Bautista. Inang, tapos na yon. Lola Maria Elena, kapag ako'y lumaki na, talagang tutulungan kitang pagbayarin ang mga masasamang taong yon. Basta't lumaki kang maayos si Francisco, masaya na ang lola mo. Ano? May natagpuan na silang bakas tungkol sa kinaroroonan ng aking anak? Inang Reyna, ang mga lihim na tiktik ng bantay ng imperyo ay nakakita sa palengke sa kanluran ng lungsod ng isang 8 taong gulang na batang lalaki na may suot na palawit na hiyas na may dragon. Sigurado ka bang tama ang nakita nila? Ang bata ay may malinis at magandang mukha at may kahangahangang pagmamalaki, kamukhang kamukha ng emperador. Malamang siya nga ang prinsipe. Pinuno ng bantay ng imperyo na si Rafael Cruz, makinig sa utos. Narito ang inyong abang lingkod. Inuutusan kita na agad na pumunta upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng prinsipe. Kapag napatunayan na ito ay totoo, agad na iuwi ng palihim ang prinsipe pabalik sa palasyo. Ang inyong abang lingkod ay susunod sa utos ng Reyna. Hayop ka. Umalis ka sa harap ko. Hayop. Ngayong araw gusto kong maging hayop. Isang hamak na alipin kang tulad mo. Anong magagawa mo sa akin? Sumigaw ka. Kahit sumigaw ka hanggang mapunit ang lalamunan mo ngayon, walang makakapagligtas sa'yo. Umalis ka. Bitawan mo ako. Ginoong Bautista, bumalik na ang asawa mo. Bakit ang bilis ng pag-uwi ng misis? Magbihis ka, magbihis ka. Masamang tao, mamatay ka sana? Hayop ka! Gusto mo na yatang mamatay. Tingnan mo kung paano kita aayusin ngayon. Francisco Reyes, bilisan mo. Lola, hindi ako aalis. Kailangan kitang protektahan. Sino ang gusto mong protektahan? Anak sa labas? Ano ba talaga ang nangyari? Ito ang masamang tao. Inapi ang lola ko. Ano ang pinagsasabi mo, Manuel Santos? Sampalin mo. Opo. Hindi, wag ninyong sasaktan si Francisco Reyes. Si Luis Fernando Bautista, ginahasa niya ako. Inay, huwag mong sabihin ng basta-basta iyan. Kinang, kakauwi ko lang. Itong si Maria Elena Santos. Hinila niya ako papasok. Sabi pa niya, gusto niyang magkaanak ako sa kanya. Gusto niyang maging kerida ko. Ako, isang mayaman, paano ko magagawa? Ang isang bagay na labag sa moralidad. Pagsinungaling ka. Anak sa labas ka, tingnan mo at hindi kita papaluin. Mga tauhan, itong hamak na anak ikulong sa kamalig. Apa. Bitawan ninyo ako. Bitawan, Lola! Francisco Reyes, bitawan ninyo si Francisco Reyes. Juan Miguel, bilisan mo ipaliwanag mo kay Ginang Bautista. Juan Miguel, kung maglakas loob ka ngayon, magsalita ka para sa babaeng ito, ihihiwalay kita agad. Ako, Huwag mo nang pangarapin ang pagiging top-notcher, mangarap ka na lang. Juan Miguel, aminin mo ngayon si Maria Elena Santos isang babaeng malandi at hamak. Pagkatapos ituturing kitang tunay na anak, Juan Miguel, inay, paano naman? tama. Siya ang nanulsol sa biyanan ko. Oh. Ipatupad ang parusa ng pamilya. Hampasin ka ng latigong ito dahil sa kahihiyan mo. Lumandi sa amo. Juan Miguel, nakatingin ka lang, naapi ang iyong ina? Juan Miguel, huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Mahal. Siyempre, nasa panig kita. Ang latigong ito, hampasin ka dahil sa kayabangan mo. Manirang puri sa angka ng Bautista. Ang latigong ito, hampasin ka dahil hindi mo iginagalang ang mataas at mababa. Ang mababa ay lumalaban sa mataas. Maria Elena Santos, aminin mo ba ang kasalanan mo? Hindi ko inaamin. Maliban na lang kung patayin ninyo ako. Kung hindi, magsusumbong ako sa autoridad. Isusumbong ko ito ng paisa-isa hanggang sa itaas. Merong laging magtatanggol sa akin. Hindi ako naniniwalang wala ngang katarungan sa mundong ito. Ano ang dapat gawin? Paano kung... Babaeng hamak, nangangahas ka bang magsumbong sa autoridad? Hindi pwede. Umaasa pa rin ako sa koneksyon ng angka ng Bautista. Umakyat sa serbisyo publiko. Hindi ko siya papayagang sirain ang lahat ng ito. Panginoong biyenan, Panginoong biyenang babae,
May paraan ako para papayagin ang aking ina na aminin ng kasalanan. Kahit isumbong sa pamahalaan, hindi na kailangang mag-alala. Mabuti. Juan Miguel, ang bagay na ito, kung gagawin mo ito ng maayos, mag-iisip ako ng paraan, maghahanap ako ng posisyon para sa'yo. Salamat Panginoong Biyenan. Panginoong Biyenan, huwag kang mag-alala. Ang iyong anak ay tiyak na aayusin ang bagay na ito. Nanay, huwag mo akong sisihin. Anak, maniwala ka sa akin, anak. Hindi ko talaga ginawa ang mga kahalayan na iyon. Nanay, naniniwala ako sa'yo. Tingnan mo, ito ang lihim kong isinulat na ebidensya ng pang-aapi at paghamak ng angkanang Bautista sa'yo. Alam kong hindi ka marunong bumasa. Kailangan mo lang dito ay ilagay ang iyong hinlalaki. Maaari na nating iharap ito sa autoridad upang ang mga salbahing iyon ng angkanang Bautista ay makulong. Mabuti. Mabuting anak. Nanay, Dito ka pumirma. Nanay, para sa kinabukasan ng aking anak, patawarin mo ako. Francisco, kapag naipanalo na ni Lola ang kaso laban sa angkanang Bautista, babalikan kita para iligtas. Maria Elena Santos, ano ang iyong hinaing? Sabihin mo agad sa akin. Kagalang-galang. Ang abang babae na ito ay naghahabla laban kay Luis Fernando Bautista. Dahil ginahasa niya ako, ang angkanang Bautista ay nagpatupad ng sariling batas. Sa loob ng kagalang-galang na tahanan ng mga Bautista, paano nangyari ang ganitong bagay? Luis Fernando Bautista. Maria Elena Santos. Totoo ba ang sinasabi niya? Kagalang-galang, ang aming angkanang Bautista ay nagmula sa 4 na henerasyon ng mga opisyal. Paano kami gagawa ng ganoong kalapastanganan? Ako ay biktima ng maling paratang. Naway siya sa atin ninyo ito ng mabuti. Bantay ng imperyo ang nag-iimbestiga. Mabilis, buksan ang pinto. Mga Ginoo, ano ang kailangan ninyo? May taong ganito ba sa angkanang Bautista? Di ko po alam yan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagsisinungaling ka pa sa harap ng bantay ng imperyo. Dalhin mo ako sa kanya. Ngayon din. Ano ang gusto ninyo? Ang aking anak na lalaki ay may peklat na hugis buwan sa kanyang braso. Ako lang ang nakakaalam nito. Nakita na po ng inyong abang lingkod ang Kage, Prinsipe. Mabuhay ang Kage, Prinsipe. Ako ang prinsipe. Ano ba ang trabaho ng isang prinsipe? Importante ba yon? Ang Kaji ay pangalawa lang sa emperador at nakatataas sa lahat. Siya ang koronadong prinsipe. Maari po bang sumama na kayo sa akin para magulat sa palasyo? Kung ganoon pala kalakas ang prinsipe, siguradong matutulungan niya si Maria Elena Santos. Di ako uuwi sa palasyo. May ililigtas ako. Tumatalima ang inyong abang lingkod. Ang inyong lingkod ay ang pinuno ng bantay ng imperyo. Mga opisyal na ikaisan na ranggo pababa ay maari kong parusahan ng walang paunang pag-uulat. Ginoong Andres Bonifacio. Si Maria Elena Santos ay nakasuot ng mahalay at nanukso sa aking ama. Kami mismo ang nakakita. Paano namin siya mapagbibintangan? Ginoo, sila ang nagkakalat ng kasinungalingan. Lahat kayo ay may kanya-kanyang kwento. Meron ba kayong ebidensya? Ginoo, may ebidensya ako laban kay Luis Fernando Bautista na sa pagmamalupit sa isang babae. Noong lumalaban ako, nasugatan ko ang leeg ni Luis Fernando Bautista. Tanong ko lang po, kung ako mismo ang nanukso, bakit pa ako lalaban ng ganito? Ginoo, may mga galos nga po sa leeg. Luis Fernando Bautista, narito ang testigo at ebidensya. Aminin mo ang iyong kasalanan. Ginoo, hindi ko po kayang aminin yon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mong isipin na dahil malaki ang angka ng Bautista at marami kayong ari-arian, ay di kita kayang parusahan. Sino ang nasa labas? Sandali lang po, Ginoo. Kakakuha ko lang ng balita. Hinahanap ng bantay ng imperyo sa buong lungsod ang tagapagligtas ni Reyna Teresa Aquino. Sabi nila, taga-angkanang Bautista raw. Kaya pala ang lakas ng loob ng angkanang Bautista sa harap ko na maging bastos. Ang pala nila ay si Reyna Teresa Aquino pala. Maria Elena Santos, ang lakas ng loob mo.
Aminin mo ang iyong kasalanan. Nasaan si Lola? Saan napunta ang lola ko? Si Maria Elena Santos ay pumunta sa hukuman para ireklamo ang amo. Tara, pumunta tayo sa hukuman para hanapin si Lola. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Kagalang-galang. Ikaw. Luis Fernando Bautista. Ako ang hukom. Hindi ko natanong ng maayos kanina. Ibig mong sabihin, si Maria Elena Santos na ito ang unang nanulsol? Tama, kagalang-galang. Siya ang unang nanulsol sa akin. Oo, kagalang-galang Andres Bonifacio. Ang aking ama ay isang iginagalang na mayaman. Paano siya gagawa ng ganoong kasalanang labag sa moralidad? Tama. Kung ganoon, ako ang nagkamali kay Luis Fernando Bautista. Maraming saksi mula sa angka ng Bautista na si Maria Elena Santos ang unang nanulsol. Hatulan si Maria Elena Santos sa kasalanan ng pangangalo niya. Kagalang-galang. Kanina mo lang sinabi na si Luis Fernando Bautista ang may kasalanan. Bakit bigla mo na lang sinabing, ako ang may kasalanan? Kagalang-galang. Akala ko ikaw ay isang matuwid at tapat na hukom. Hindi ko inakala na ikaw pala ay isang tiwaling opisyal. Hambog! Maria Elena Santos, nangangahas kang insultuhin ang isang opisyal ng pamahalaan. Mukhang ayaw mo na ng ulo mo. Ngayon, kahit mawala ang buhay ko, isusuko ko kayong Lahat ng miyembro ng angka ng Bautista. sa bilangguan. Ikaw, kagalang-galang, may ebidensya pa ako. Juan Miguel, bilisan mo. Iharap mo ang iyong kasulatan ng pagkakasala sa hukom. Kagalang-galang, isinulat ko nga po ang isang kasulatan ng pagkakasala. Narito po para sa inyong pagsusuri. Ito ay Ginoo, ang hawak mo ngayon sa kamay ay ang ebidensyang makapagpapatunay sa kasalanan ng angka ng Bautista. Maria Elena Santos. Sinasabi mong nakasulat dito ang mga kasalanan ng angka ng Bautista. Opo, Ginoo. Ngunit ito ay malinaw na pag-amin mo na nanukso ka kay Luis Fernando Bautista at pinuputol ang relasyon mo bilang ina kay Juan Miguel de la Cruz. Isang kasulatan ng pag-amin. Pag-amin? Hindi ka marunong bumasa, ngunit marunong ka magbilang, di ba? Narito ba ang salitang kasalanan o ang tatlong salitang kasulatan ng pag-amin? Inay, aminin mo na agad, huwag mong ipagpaliban ang kinabukasan ng iyong anak. Si Juan Miguel de la Cruz, siya ang nanlinlang sa akin para pumirma. Ako ay inosente. Naiintindihan ko na. Kayong lahat, kayong mga opisyal na nagtutulungan, mga buhay at salot. Sinasadya ninyo akong itinuturo. Heto! Gamitin ang pang-ipit. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Ito, paano ko ito matitiis? Maria Elena Santos, ang pagpapahirap na ito ay magdudulot sa iyo ng impyerno sa lupa. Ipataw ang parusa. Isang hamak na tao. Ang maglalakas loob na makipag-away sa angka ng Bautista. Kayong mga tiwaling opisyal at buwaya, magkakaroon kayo ng kapalaran. Maria Elena Santos, ang kasalanang ito, aminin mo ba o hindi? Ako, hindi ko ito aminin kailanman. Ginoo, mga taong matitigas ang ulo ay dapat lubusang alisin para mawala na sa paningin. Tama si Ginoong Luis Fernando Bautista. Halika, ihanda ang palakol. Aray, bilang isang manugang ang sakit sa puso. Pinanggagatasan mo ang asawa ko, naghahanap ka ng gulo. Bilisan pa. Mahina na ang katawan ni Lola. Huwag na nating pahirapan pa. Opo? Ako si Maria Elena Santos. Sa buong buhay ko'y malinis ang konsensya.
Ang tanging hangad ko ay mapalaki ng maayos ang aking anak. Hindi ko inakala na ang sarili kong anak ang magiging dahilan ng aking kamatayan. Aminin mo na, Aling Maria, ang buhay mo ang importante. Aling Maria. Maria Elena Santos, kung aaminin mo ngayon, maaari kitang bigyan ng pagkakataong mabuhay. Kayong mga hayop at daga. Kayo, magkakabayad kamatayan din kayo. Manghuhula ka pa kay Ginoong Andres Bonifacio? Ginoo, patayin na ninyo siya. Maria Elena Santos, malandi at mahalay nang lalait sa mga opisyal ng pamahalaan, ihanda ang palakol. Isagawa ka agad. Pugutan. Lola, tigilan ninyo. Lola, tulungan mo ang aking lola. Ginang, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Lola, Ayos ka lang ba? Francisco, bakit ka nandito? Ikaw naman? Hindi ka ba nasugatan? wala. Ang kapal ng mukha mo! Nangahas kayong gambalain ang tanggapan ng lungsod ng imperyo. Ginoong Andres, ang kasuotan ng ibon lawin at ang gunting na may bulaklak na disenyo. Hindi mo ba ito kilala? Ang pinuno ng bantay ng imperyo, Rafael Cruz. Ang kasong ito ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng tanggapan ng lungsod ng imperyo. Ang inyong bantay ng imperyo ay walang karapatang makialam. Kung ako ngayon ang mamamahala rito, ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw, Lola, may sasabihin akong magandang balita sa'yo. Nahanap ko na ang aking pamilya. Totoo ba? Nahanap mo na ang iyong mga magulang? Ang lola mo ngayon ay hindi na kayang protektahan ang sarili. Hindi na kita maasikaso sa hinaharap. Umalis ka na agad. Pumunta ka sa piling ng iyong mga magulang. Umalis ka na. Lola, hindi ako aalis. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa pag-aaruga ninyo sa akin. Anak ko? Ang aking ampon na apo ay mas mabuti pa kaysa sa sarili kong anak. ang kapal ng mukha mo. Sa harap ng hukuman, ito ba ang lugar para magkwentuhan? Hinarang ninyo ang pagpapatupad ng parusa. Maniwala ka, papatayin ko ang iyong buong angkan. Ang pagpatay sa buong angkan ay isang karapatan lamang ng emperador. Paano nangahas si Ginoong Andres na magsalita? Ang mga salitang ito nalabag sa batas. Wala itong kinalaman sa'yo. Kayo ng bantay ng imperyo. Bakit kayo nakikisawsaw? Baka naman. Nais ninyong agawin ang kredito sa harap ng reyna? Hindi maaaring mailantad ang pagkatao ng prinsipe ngayon. Ang mahalaga ay ligtas na maibalik siya sa palasyo. Ang bantay ng imperyo ay gumagawa sa espesyal na pahintulot ng korona. Pwedeng pumatay bago magulat. Ginoong Andres, sa loob ng lungsod ng imperyo, wala pang bagay na hindi ko kayang pamahalaan. Ginoong Rafael, hindi mo ba nakikilala kung sino si Ginoong Luis? Bakit ko siya dapat kilalanin? Mukhang ang bantay ng imperyo ay hindi pa alam na siya ang tagapagligtas ng pamilyang imperial. Kung dadalhin ko ang angkanang Bautista sa palasyo, ang kredito ay mapupunta na sa akin. Rafael Cruz, mas mabuti huwag kang makialam dito. Baka mawala ang iyong tungkulin. Ang lakas ng loob mo, Ginoong Andres Bonifacio. Kung ganun ang sinasabi mo, gusto mo bang talagang kalabanin ako, ang opisyal na ito? Magtanong ako, ano ang balak ng kagalang-galang na gawin sa babaeng ito? Si Maria Elena Santos hindi sumusunod sa kinaugaliang asal ng babae at ininsulto ang opisyal ng imperyo. Isang malaking kasalanan ito, nararapat na parusahan ng kamatayan. Maaari bang sabihin ng diretso, ako ay narito ngayon sa utos ng emperador. Kailangang iligtas ang babaeng ito. Sa palasyo, paano nila papansinin ang ganitong maliit na bagay? Ginagawa mong malaki ang maliit na bagay at naglakas loob kang manakot sa akin? Maraming kahina-hinalang punto sa kasong ito, ngunit ikaw, kagalang-galang, humatol ng walang paglilitis. Gumamit ng malupit na parusa upang pilitin ang pag-amin. Hindi ka ba natatakot na mawala ang iyong tungkulin? Ikaw, kagalang-galang, ang batang ito ay si Maria Elena Santos na ipinanganak ng palihim, isang anak sa labas. Narito na ang mga saksi at ebidensya. Bakit pa tayo matatakot sa isang bantay ng imperyo lamang? At saka ang taong ito, kakapasok lamang ng walang pahintulot sa hukuman ay may kasalanan ding hindi mapapatawad. Rafael Cruz, ang angkanang Bautista ay mayroong suporta ni Teresa Aquino. Tingnan natin ngayon, paano mo ito lulutasin? Halika! Kunin ninyo si Maria Elena Santos at ang batang ito. Arestuhin sila. Nasaan ang mga mandirigma ng bantay ng imperyo? Narito.
Rafael Cruz, dahil sa ating pagiging magkasamahan sa serbisyo publiko, kaya ako nagbibigay sa iyo ng konting respeto. Kung hindi mo pa rin maintindihan ang kabutihan, huwag mong sisihin ang inyong lingkod kung maging bastos ako sa iyo. Andres Bonifacio, sige, subukan mo nga na maging bastos sa akin. Matagal ko nang kinamumuhian ang mga tulad ninyo. May kapangyarihan mula sa emperador, pwedeng pumatay bago magulat. Isa ka lang asong alaga ng emperador. Kapag hinubad mo ang kasuotan ng ibon lawin na yan, ang inyong lingkod ay maaaring kumuha ng buhay mo anumang oras. Talaga namang napakalakas ng loob ni Andres Bonifacio. Ngayong nandito ako, kahit mamatay man ako, hindi ko hahayaang sila ay mapahamak. Sige, kung nagmamadali kang mamatay, pagbibigyan kita. Dakpin sila! Huwag kayong gumalaw. Ang lahat ng ito ay dahil sa akin. Basta palayain niyo si Francisco Reyes, ako po ay handang mamatay para magbayad. Pakiusap, palayain niyo si Francisco Reyes at ang kagalang-galang na bantay ng imperyo. Hindi, ayokong mamatay si Lola. Kagalang-galang pagkamatay ko, pakiusap, isauli niyo si Francisco Reyes sa piling ng kanyang mga magulang. Mula sa kabilang buhay, pagpapalain ko ang kabutihan ng inyong puso. Mabuti naman at nakaunawa ka. Gawin na. Narito ang sundang ng emperador. Sino ang maglalakas loob? Narito ang sundang. Patayin ang mga taksil at traidor. Patayin ang mga buitre at magnanakaw. Patayin ang mga manggugulo sa pamahalaan. Ang mga nagtatag ng masamang samahan, patayin. Patayin! 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 Mabuhay ang emperador! Ang sundang-sundang ng emperador. Ako po, nakita ko na po ang emperador. Tumayo na kayong lahat. Ginawa pa niya ito para sa taong ito at babaeng ito gamit ang sundang ng emperador. Rafael Cruz, ang angka ng Bautista ay mga tao ni Teresa Aquino. Malapit ka nang mamatay. Si Maria Elena Santos at ang taong ito. Sino ba talaga ang batang ito? Bakit mo sila pinoprotektahan ng ganito? Huwag kang magtanong ng hindi mo dapat malaman. Basta, taong hindi mo kayang awayin. Ikaw? Isang karaniwang tao lang at isang anak sa labas. Ano bang magaling dyan? Ang pinuno ng bantay ng imperyo ay sobrang nagtatanggol sa matandang babae at sa anak sa labas na ito. Baka naman ang anak sa labas na ito ay anak mo at ng matandang babaeng ito? Ang kapal mo. Parang ayaw mo nang mabuhay. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi siya maglalakas loob na saktan kayo. Rafael Cruz, dahil hawak mo ang sundang ng emperador, wala akong magagawa sa'yo. Pero itong si Maria Elena Santos at ang batang ito, dakpin. Kung gusto ninyo akong saktan o patayin, ako ang targetin ninyo. Huwag ninyong saktan si Francisco Reyes. Ang gusto mo lang naman ay ang buhay ko, di ba? Ibigay ko sa'yo. Si Maria Elena Santos ang nagligtas ng buhay ko. Gusto kong makasama si Maria Elena Santos habang buhay. Ayokong mamatay si Maria Elena Santos. Francisco, kasalanan ko ang lahat. Dahil sa akin, napakaraming hirap ang dinanas mo mula pagkabata. Tama na, 2 hamak na buhay lang yan. Kung gusto ninyong mamatay ng magkasama, pagbibigyan ko kayo. Sugod! Andres Bonifacio, makinig kang mabuti. Kung gagalaw ka sa matanda at sa bata kahit katiting, mag-uutos ang emperador na lipulin ang iyong buong angkan. Gagamitin mo ang emperador para takutin ako? At lilipulin ang aking angkan? Anong karapatan mo? Anong karapatan mo? Alam mo ba kung sino ang batang ito? Isang hamak na anak sa labas lang yan. Si Francisco Reyes ang pangalawa sa pinakamakapangyarihan, ang pinuno ng Silangang Palasyo, ang panganay na tunay na anak ng kasalukuyang emperador, ang prinsipe ng korona. Imposible yan. Ang batang ito, lumaki sa aming bahay. Paano siya magiging prinsipe ng corona? Rafael Cruz, ang pagpapanggap na kamag-anak ng hari ay parurusahan ng pagkalipol sa buong angkan. Ngayon din, ako na ang magpapaalis sa kanila para sa emperador. Andres Bonifacio. Kilala mo ba ito? Ito, yung agimat na ito. Ito. Isang alila at anak sa labas na lumaki sa mga pulubi. Anong magandang bagay ang maaring meron siya? Dilatan mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Anong klaseng agimat ito? Ang hiyas na may dragon. Ito ay kaparehong pinagmulan ng selyo ng imperyo, ang hiyas na may dragon. Tanging ang emperador at ang tagapagmana ng trono ang maaaring magsuot nito. Ang prinsipe. Siya nga ang prinsipe. Talagang siya ang prinsipe.
Hindi. Hindi, eto. Andres Bonifacio, imposible ito. Ang kasalukuyang emperador, wala talagang anak. Ang batang ito, paano siya naging prinsipe? Baka nagkakamali po kayo. Tingnan ninyo po ng mabuti. Tama po, Ginoo. Tingnan ninyo, ang ganitong uri ng jade, marami ang angka ng Bautista. Tama. Paano ito magiging hiyas ni Hishi? Oo nga po, Ginoo. Ang jade na ito ay ilang araw lang ang nakalipas. Mula sa isang dayuhang mga ngalakal ko binili. Peke itong jade. Ilang sentimo lang ang halaga. Tiyak ang matandang ito nung panahong iyon mula sa aking silid ay ninakaw ito. Tama. Rafael Cruz, ang lakas ng loob mo. Ginamit mo ang iyong kapangyarihan para sa pansariling interes. Nagpanggap kang prinsipe, dinungisan mo ang reputasyon ng Maharlika. Oo nga, kung prinsipe ang batang ito, ang matandang ito ay magiging reyna na? Oo nga, ang matandang ito ang kapal ng muka. Anumang titulo ay kayang-kaya niyang kunin. Tingnan mo siya, hindi man lang tumingin sa sariling pagkatao. Mga tauhan, ang puno ng bantay ng imperyo na nagsasalita ng kung ano-ano ay dakpin, ikulong sa piitan. Ang batang ito ipatapon sa hangganan. Si Maria Elena Santos, bitayin agad, sugod. Narito ang sundang ng emperador. Sino ang maglalakas loob? Sige, sugod. Kung ayaw ninyong patayin ang buong angkan, sige, subukan ninyo. Alam kong hindi ninyo magagawa. Kamatayan ng prinsipe. Umalis na tayo. Lola, ngayon prinsipe na ako. Wala akong kinatatakutan. Umalis na tayo. Sige, sasama ang lola sa'yo. Ito. Ginoo. Mga walang kwenta. Ginoo, wag po kayong magalit. Meron po kayong suporta ni Teresa Aquino. Si Rafael Cruz ay tiyak na mamamatay. Rafael Cruz, maghintay ka. Lola, tingnan mo, bagay ba sa akin ang suot kong ito? Bagay na bagay. Francisco, hindi pa rin makapaniwala si Lola. Si Francisco ay isang prinsipe. Lola, medyo hindi rin ako makapaniwala. Parang panaginip lang. Lola, kumusta na po ang kamay ninyo? Naalagaan na po ng manggagamot si Lola. Ayos lang po si Lola. Huwag kang mag-alala, Francisco. Dumating na ang emperador. Mabuhay ang emperador. Mabuhay si Reyna Teresa. Huwag nang lumuhod, Lola. Ito ang ama at ina ni Francisco. Pamilya ni Francisco ay pamilya mo na rin po, Lola. Huwag nang lumuhod, Lola. Tama ang sinabi ng aking anak. Huwag kang magpakumbaba. Itong kamay mo. Ayos lang. Ako po ang may kasalanan sa sugat na ito. Wala pong ibang may kinalaman. Hindi po. Francisco, huwag. Ang nangyari sa iyo sa angkanang Bautista, pinuno ng bantay ng imperyo, ay isinalaysay na sa akin. Huwag kang mag-alala. Titiyakin kong ikaw at ang aking anak ay makakamit ng katarungan. Iniligtas mo ang aking anak. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Mga tauhan, ang perang ito ay galing sa akin para sa iyo. Hindi. Hindi ko po ito matatanggap. Ang pag-ampon ko sa prinsipe ay mula sa puso ko, hindi dahil sa pera. Lola, tanggapin mo na po ito. Prinsipe, mula ngayon huwag mo na akong tawaging Lola. Ikaw na ngayon ang tagapagmana ng trono. Paano ako maging Lola ng prinsipe? Sinasabi kong karapat-dapat ka, kaya karapat-dapat ka. Bukas, sa tamang pagkakataon, ay ipahahayag ko ng formal lang iyong pagkatao. At aanyayahan ang mga taga-angka ng Bautista na mga bulag. Sasabihin ko sa kanila, ikaw ang reynang ina ng imperyong ito. Ano? Reynang ina? Si Maria Elena Santos na Landi, hindi ko alam kung nakakonekta kanino. Ngayon, nakapagtakas siya. Takas? Makakalayo man siya ngayon, hindi siya makakatakas magpakailanman. Juan Miguel, magaling ang ipinakita mo. Balang araw papakiusapan ko ang tatay ko na mag-ayos ng mga koneksyon para sa iyo, para maging opisyal ng gobyerno. Maraming salamat, mahal. Ginoo at Ginang, may mensahe mula sa palasyo. Inaanyayahan ng Reyna Teresa Aquino ang buong angkanang Bautista sa isang piging sa palasyo makalipas ang 3 araw at pasasalamatan ng tagapagligtas. Mabuti. Si Ginoong Andres Bonifacio ng Xuntian Prefecture, dati pa niyang sinasabi na tayo ay mga tagapagligtas ng Maharlika. Maaari kayang ang angkanang Bautista ay talagang aasenso na? Oo nga, sa mga piging ng Maharlika, wala pang nauna na inanyayahan ng isang mayaman. Ngayon, espesyal silang nagpadala sa atin ng hiyas ni Heshi. Ang tagapagligtas na iyon, tiyak na galing sa ating pamilya. Oo nga pala, Juan Miguel, sa pagdalo natin sa piging na ito, kailangan mong magpakita ng magandang asal. Ang
ating angkanang Bautista ang pagpapatuloy ng lahi, ipagkakatiwala ko na sa iyo at kay Clara Maria. Opo, inay. Noong nakaraang examination mo, naayos ko na ang lahat para sa iyo. Ang titulo ng top notcher, tiyak na mapupunta sa iyo. Maraming salamat, itay. Kahit na naging top-notcher ka, huwag mong kalimutan na ang tatay ko ang sumuporta sa iyo. Kung wala ang angkanang Bautista, wala ka pa ring kwenta. Siyempre naman, hindi ko kailanman malilimutan ang kabutihang ipinakita ng angkanang Bautista sa akin. Lola, tingnan mo, ipinaghanda kita ng mga bagay na ito. Maria Elena Santos, tingnan mo ang mga bagay na ito na inihanda ko para sa iyo. Ang dami nito. Isang matandang babae lang ako. Saan ko pa kailangan ang mga ito? Ang pagkakaroon ng apo na tulad ni Francisco Reyes ay sadyang napakalaking biyaya na para sa aming angkan. Ano ba ang halaga ng mga bagay na ito? Sa hinaharap, ang pinakamagagandang bagay sa buong mundo ay ibibigay ko sa iyo. Hayaan mo akong ayusin ang iyong hitsura. Ito. Ang damit na ito ay talagang bagay sa katawan ng Reyna. Sakto talaga ang sukat, para bang ibang tao na. Oo, ang Reyna ay mukhang kapita-pitagan at maganda. Hindi kaya hindi bagay sa akin. Ang sutin ang koronang ito. Pinayagan ng inang Reyna na ibigay ang mga ito sa inyo. Suotin mo na lang nang walang alinlangan. Tatanungin ako ng ama ko tungkol sa aking aralin ngayong umaga, kaya mauna na ako. Lola, mamasyal muna kayo sa hardin. Babalik agad ako. Sige, mauna ka na. Hinay-hinay lang po, mahal na prinsipe. Hinay-hinay. Inay, ang hardin ng palasyo ay napakaganda. Humihipo ka, mukha kang hindi pa nakakita ng magandang lugar, nakakahiya. Inay, yung... Hindi ba yan si Maria Elena Santos na matandang yan? Paano siya nakapasok sa palasyo? Ang hari ay nag-anyaya ng piging para parangalan ang aming angkan, ang angkanang Bautista. Ang babaeng hamak na yan ay naglakas loob pang pumasok. Tara, Clara Maria, ipakita natin sa kanya ang ating kapangyarihan. Narinig nyo na ba? Ang salo-salo ngayong ito hindi pangkaraniwan. Ito ay para sa mga tagapagligtas ng hari, espesyal na inihanda. Kaya pala napakataas ng antas. Clara, hindi ko inaasahan na ang hari ay ganito kamahalaga sa angkanang Bautista. Napakahalaga. Kayo ba ay... Kami ay miyembro ng angkanang Bautista. Ang tagapagligtas na pinasasalamatan ng hari ay ang angkanang Bautista. Ang selyo sa imbitasyon na ito talagang hindi pangkaraniwan. Parang eksklusibong selyo ng hari at iba ito sa atin. Hindi lang yon, ang manugang namin na si Juan Miguel de la Cruz, unang beses sumali sa pagsusulit ng serbisyo sibil, ay naging top-notcher. Napakadali, tiyak na utos din ito ng hari. Kaya pala, noong una kong makita si Ginang Bautista, agad kong naramdaman ang kanyang dignidad at kabaitan. Napakalapit sa puso, sa hinaharap. Baka kailanganin namin ang tulong ni Ginang Bautista para magsalita ng mabuti sa harap ng hari. Ginang, narinig ko, ang tagapagligtas ng hari, malapit nang italaga bilang Reyna Madre. Reyna Madre, inay. Kayo ay naging Reyna Madre, edi ako ay magiging prinsesa. Sa hinaharap, anuman ang gusto kong gawin, ay magagawa ko. Siyempre naman, ang angkanang Bautista ninyo ay ang tagapagligtas ng hari. Sino ang may lakas ng loob na gambalain kayo? Kung pag-uusapan ang walang malay, may isa dyan, tara Clara. Maria Elena Santos. Halika rito at lumuhod ka sa harap ko. Halika rito at lumuhod ka sa harap ko. Bakit ako luluhod sa iyo? Gusto mo bang mamatay? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan kay Ginang Bautista. Sino ba si Ginang Bautista? Paano mo siya nagawang lapastanganin? Ito, isang hamak na basura lang. Hindi ko alam kung paano nakapasok sa palasyo. Inay, masyado po kayong mabait at mapagpatawad. Kaya kayo inaapi ng ganitong klaseng taong mababa ang uri. Inaapi, Clara Maria, sabihin mo. Ako ay personal na hinirang ng emperador bilang ginang ng unang antas na parangal. Ngayon, tiyak na ipagwawagi ko ang katarungan para sa iyo at kay Ginang Bautista. Ipagwawagi ang katarungan. Ang angkanang Bautista ay mabuting loob na nagpatuloy sa babaeng ito. Ngunit sinadya niyang akitin ng aking ama at ginulo ang buong angkanang Bautista. Malinaw na pumirma na siya ng kumpisal, ngunit binabaligtad niya ang katotohanan at isinisi sa angkanang Bautista. Sa huli, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para makaiwas sa parusa ng Shuntian Prefecture.
Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Paninirang Korean. Kasinungalingan, Ginang Bautista at Binibining Bautista, paano naging kasinungalingan? Ikaw naman, ngayon ay pumasok ng palihim sa palasyo, marahil ay may balak kang akitin ang ilang mataas na opisyal o maharlika, di ba? Malinis ang konsensya ko. Wala akong nagawang kahiya-hiyang bagay. Sa labas, tiyak na sikat ka sa kasamaan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Gaano ka nakatanda? Kadiri naman yan. Maria Elena Santos, lumuhod ka ngayon sa harap ko at humingi ng tawad. Kung hindi, ang pagpasok mo ng palihim sa palasyo, pagdating ng panahon sa harap ng emperador, baka may masabi ako para sa'yo at ma-waive ang parusang kamatayan sa'yo. Panaginip mo yan. Maria Elena Santos, alam mo ba kung sino ako ngayon? Malapit na akong maging Reyna Dowager ng kasalukuyang panahon. Reyna Birao. Paano? Natatakot ka na? Ang aking katayuan ay napakamahalaga. Ako ang tagapagligtas ng pamilyang Maharlika at malapit ng hirangin bilang Reyna Birao. Bakit hindi ka pa nagmamadaling lumapit at lumuhod upang humingi ng tawad kay Ginang Bautista? Hindi ako luluhod dahil imposible ito. Ang iyong pamilyang Bautista ay walang ginawa kundi masama. Paano posible na maging tagapagligtas ng pamilyang Maharlika? Maria Elena Santos, ang lakas ng loob mong magsalita ng walang galang at pagdudahan ang magiging Reyna Birao. Mga ginang, naniniwala ba kayo sa sinasabi ng hamak na ito? O sa akin, ang magiging Reyna Birao at tagapagligtas ng emperador? Siyempre, naniniwala kami sa inyo. Maria Elena Santos. Bakit hindi ka pa lumuluhod at humihingi ng tawad? Ako rin ay inimbitahan sa piging ng pamilyang Maharlika. Ano ang inyong katayuan? Ano ang kinalaman nito sa akin? Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Ikaw na mababang uri. Paano ka karapat dapat na tumayo at makisalo sa amin sa piging? Ang piging na ito ay espesyal na inihanda para kay Ginang Bautista. Kapag ininsulto mo siya, katumbas ito ng kamatayan. Tama. Ang emperador at emperatris ng kasalukuyan ay lubhang iginagalang ang pagiging masunurin sa magulang kung malaman ng emperatris na inaapi at pinagwiwikaan mo ang magiging ina kahit ilang buhay mo ay hindi sapat para pugutan. Ay, sige na. Ako naman ayaw kong gambalain ang emperador at emperatris. Tulungan ninyo akong pigilan siya. Ako mismo ang magtuturo sa hamak na babaeng ito. Ngayon ako mismo ang magpaparusa. Bibigyan ko ng leksyon ang babaeng ito. Ano ang gusto ninyong gawin? Nasa palasyo tayo. Ano naman kung palasyo ito? Kapag ako na ang naging Reyna Ina, lahat ng lugar na ito ay magiging akin. Nais mo pang tumakas? Tingnan natin ngayon kung ang pinuno ng bantay ng imperyo ay makakapagligtas pa sa'yo. Ang pinuno ng bantay ng imperyo. Para sa akin ang magiging Reyna Ina. Ang pinuno ng bantay ng imperyo ay isang gwardya lamang sa aking tahanan. Maria Elena Santos, luluhod ka ba o hindi? Hindi ako luluhod. Pagsisisihan ninyong lahat ito. Ayan, lumuhod ka na rin. Ano naman ang magagawa mo? Ikaw lang. May lakas ng loob ka pang magmalaki sa akin at sa aking ina? Ang iyong katayuan mas mataas pa ba kaysa sa Reyna Ina? At sa prinsesa? Maria Elena Santos, ako ang taong hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Masama at tuso ang ugali mo. Walang hiya at sinadya mo pa akong pag-initan at pagbintangan. Ang taong katulad mo ay hindi karapat dapat maging Reyna Ina. Ang tunay na Reyna Ina ay... Tumigil ka? Tumigil ka? Kung magsasalita ka pa ng isang salita, maniniwala ka ba na kukunin ko ang buhay mo? Ang nanay ko ay mabait at mabuting tao. Pinakamamahal siya ng mga tauhan. Maria Elena Santos. Sa kabila ng kabutihang ipinakita ko sa iyo araw-araw, nandyan ka at nagsisinungaling tungkol sa akin. Ikaw. Huwag kang malungkot, Ginang Jeng. Nakita namin lahat kung paano kanya inagrabyado at pinagbintangan. Kung sakaling magkagulo siya, kami ang magpapatotoo para sa'yo. Salamat sa inyo mga ginang, sa patuto ninyong mga ginang. Pupunta na ako ngayon din para magsumbong sa emperador. Para parusahan kanya sa paglapastangan sa maharlikang pamilya. Tingnan natin kung matapang ka pa na bastusin kami ng nanay ko. Nangahas kang gumawa ng kalokohan sa hardin ng palasyo. Hindi ka ba natatakot sa galit ng emperador at Reyna? Hindi. Ako ang tagapagligtas ng maharlikang pamilya. Ako'y personal na inimbitahan ng Reyna. Ikaw ang dapat mag-alala. Isang taong pumasok ng palihim sa hardin ng palasyo, ang lakas ng loob mong sumigaw sa akin. Magmano ka sa akin. Ito ay ang singsing na ginto na may siyam na lawin na isinusuot lamang ng Reynang Ina. Paano naging nasa ulo mo? Dahil ako ang tunay na Reynang Ina.
ikaw ang Reyna Dowager? Tama. Itong hairpin na hugis phoenix ay ipinasadyang gawin para sa akin ni Teresa Aquino. Sinasabi ninyong siya ang Reyna Dowager? Meron ba siyang patunay sa kanyang pagkatao? Hahaha. Pagpasok mo pa lang sa harding ito, nangangarap ka na agad ng ganyang kalaki. Hindi mo ba tinitignan ang sarili mong kalagayan? Isang hamak na babae mula sa probinsya, hirap na makapag-asawa, napaslang mo pa ang asawa mo. Walang kakayahan ang sarili mo, ang anak mong lalaki ay napilitang magpakasal sa angkanang Bautista. Mabuti pa nga ako at tinanggap kita. Ngunit niligawan mo pa ang asawa ko. Ang bawat isa sa mga ito, alin ang nagpapatunay na karapat-dapat kang maging Reyna Dowager? Isang hamak na babae mula sa nayon, nangahas ka pang magpanggap bilang Reyna Dowager. Marahil ay hindi mo alam, ito ay isang krimeng parurusahan ng kamatayan sa buong angkan. Buti na lang at matagal nang hiniwalayan ka ni Juan Miguel de la Cruz. Kung hindi, kasama ka ring mapaparusahan. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. At saka, ang angkanang Bautista sa paggawa ng masama ay malapit ng magwakas. Kailangan pa bang madamay sa kapahamakan ng iba? Ikaw, matandang kinainan ng sistema, hindi mo pa alam. Si Juan Miguel de la Cruz ay naging top-notcher na. At ang nanay ko malapit ng hiranging Reyna Dowager. Ang angkanang Bautista ay tataas lamang ang antas. Ang dahilan kung bakit hindi umusad ang karera ni na Juan Miguel at ng kanyang pamilya ay dahil sa'yo, matandang malas. Kung ayaw niyang lumuhod, Clara Maria, gawin mo na. Tigilan mo yan. Tumigil ka! Kayong mga masasamang tao, nanggugulo na naman kayo sa lola ko. Noon pa man nakaligtas ka ng bastardo ka, nag-alala pa ako na baka magkagulo ulit. Mukhang nakapasok ka rin sa palasyo. Ayos na ito. Francisco, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Maria Elena Santos, huwag kang matakot. Kaya kitang protektahan. Hindi na ako ang dating ako. Hindi ko hahayaang apihin ninyo si Maria Elena Santos. Ano? Pumasok ka sa palasyo bilang isang eunuko, ikaw dito ka na lang magiging alila? Dahil sa kasakiman sa kayamanan at karangyaan, handang kapunin ang sariling apo para lang mapadala sa palasyo bilang alila. Talagang nagpakababa ka. Kawawa naman itong bastardo. Maria Elena Santos, habang buhay na alila walang silbi. Dahil dito naging eunuko rin siya, hindi lalaki, hindi babae. Napakababa. Si Francisco ay hindi eunuko. Nasa palasyo siya at may mataas na katayuan. Hindi ninyo siya dapat husgahan. Sa palasyo, mataas ang katayuan. Sa edad niyang ito, baka naman siya ang emperador, ang nawawalang prinsipe sa loob ng maraming taon? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang prinsipe, nawawala ng napakatagal at hindi pa rin nahahanap, hindi maaaring bigla na lang siyang sumulpot. Kung bilang magiging emperatris balang araw, ang pagpatay sa dalawang alila ay hindi naman malaking bagay, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Kung gagalawin ninyo ako at si Maria Elena Santos, papatayin kayo ng ama kong hari. Kapag nagsinungaling ka sa ganitong bagay, pwedeng mapugutan ka ng ulo. Siguradong sigurado ang kanyang sinabi. Hindi kaya totoo? Kung totoo nga, siya ang susunod na hari, ang magiging emperador. Tama ang hinala ninyo. Ako ang prinsipe, ang tagapagmana, at darating na ang aking inang Reyna. Kapag nakita niyang inaapi ninyo si Lola Maria Elena Santos, tiyak na hindi kayo palalampasin. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan ng batang ito. Siya ay si Maria Elena Santos, nakipagtalik sa ibang lalaki sa labas at nanganak ng isang anak sa labas. Pero parang hindi siya nagsisinungaling. Naloloko lang talaga kayo niya. Ako, sa aking pagiging magiging Reyna Madre, ay nangangako sa inyo. Ngayon, kung patuloy ninyo akong tutulungan na turuan si Maria Elena Santos, sa hinaharap tiyak na kayo'y aangat sa tungkulin at rangko. Susundin lamang namin ang utos ni King Haljeng. Maria Elena Santos, ikaw ay mananatili sa impyerno at panoorin kaming mamuhay ng masagana. Lola! Isang simpleng babaeng probinsyana. Ang lakas ng loob mong angkinin ang aking pagiging Reyna Madre. Ngayon din papatayin kita para sa kapurihan ng maharlikang pamilya. Narito na si Reyna Teresa Aquino. Magandang araw po, inyong kamahalan. Tumayo na kayong lahat. Salamat po inyong kamahalan. Kumusta ang inyong pagmamalas sa mga bulaklak? May nangyari bang pang-aapi sa iba? Sabihin ninyo at ako mismo ang magpaparusa ng mahigpit. Inyong kamahalan. Ang palasyo po, talaga namang karapat-dapat na tirahan ninyo at ng emperador. Ang mga pambihira at napakagagandang bulaklak, labis kaming nasiyahan sa pagmamalas.
Salamat po sa pag-aalala sa amin. Ngunit hindi ko po alam kung bakit. Alam naman po ng lahat, ako at si Nanay ay inanyayahan ninyo mismo inyong kamahalan. Ngunit sadyang ininsulto kami. Hindi ba't ito'y kawalang galang sa inyong kamahalan? Clara, paano ka nagsasalita? Napakadakila po ninyo inyong kamahalan. Naniniwala ako na hindi rin kayo makakapayag na ganoon na lang. Kayo po at ang emperador ay laging nagbibigay halaga sa paggalang sa magulang. Ang magalang sa mga nakatatanda. Dito ako ang pinakamatanda kung may mga api sa akin. Tiyak na magpaparusa ng mabigat ang inyong kamahalan. Oo nga po, inyong kamahalan. Si Maria Elena Santos po ang may kasalanan. Bigla na lamang pumasok sa hardin ng emperador at daladala pa ang batang lalaking ito at nang insulto sa aking ina. Nakita po ng lahat ng narito. Hindi po, kayong lahat ang nangapi sa amin ni Lola. Mga gwardiya, sampalin siya. Reyna Teresa, bakit mo ako sinasaktan? Ako pa ba ang dapat? Sinasaktan kita, may reklamo ka? Hindi po ako nangangahas. Bagamat ako ay tapat sa paggalang sa magulang, ngunit ang ilan, mga matatandang hindi marunong rumespeto, ay hindi karapat-dapat sa pag-aalaga. Tama ba ako, Ginang Bautista? Maging makatwiran po sana ang Reyna. Ang nanay ko ay mabait at mapagpatawad naman. Si Maria Elena Santos ang tunay na walang respeto sa katandaan. Talagang sigurado yan. Isang babaeng mapaglinlang at malandi. Pinakasalan ako ng anak niya at pumasok sa aming angkan, ang angkanang Bautista. Tapos siya mismo ayaw umalis sa aming bahay. Sa loob, nangingibabaw siya. Inaapi ang aking ina. Sa labas naman, malandi at walang hiya ng bobola ng mga lalaki. Nagkaroon pa ng anak sa labas at pinatira sa aming bahay. Pagkatapos, nagpakita siya para maging kerida ng aking ama. Sadyang tinukso niya ang aking ama at nahuli namin silang magkasama. Ang ganitong uri ng matandang salbahe ay hindi pinarusahan ng Reyna. Sa halip, ang nanay ko ang sinaktan. Hindi ba't nakakawalang gana ito sa mga mabubuting tao? Tama po, Reyna Teresa. Ang kasamaan ni Maria Elena Santos ay nakita namin ng aming sariling mga mata. Talagang nakakagalit. Reyna Teresa, sa palagay ng iyong lingkod, ang ganitong karumal-dumal ay hindi karapat na ring sumama sa piging ng palasyo. Pakiusap, parusahan na po agad si Maria Elena Santos. Reyna Teresa, wag na po kayong mahirapan. Aalis na lang ako. Kayo ang dapat parusahan. Ang paglapastangan sa reynang ina ay anong parusa ang nararapat? Ito si Maria Elena Santos ay isang simpleng babaeng probinsyana. Paano siya magiging inang reyna? Teresa Aquino, si Maria Elena Santos. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakapasok sa palasyo. Tiyak na nagkakamali ka, ang inang reynang ito. Hindi ba dapat ako yon? Ikaw, masamang tao. Anong karapatan mong maging inang reyna? Ako ang prinsipe. Siyempre, ang lola ko ang inang reyna. Paumanhin po, Inang Reyna, ako po ang nag-atraso. Kaya naranasan ninyo ang ganitong kahihiyan. Hindi na kailangan, wag na. Ako ang naging pabigat sa inyo. Ang mga bagay na may kinalaman sa Inang Reyna ay napakahalaga. Paano ito magiging pabigat? Bakit hindi pa kayo bumati sa Inang Reyna? Kailangan pa ba kitang pilitin? Paumanhin po, Teresa Aquino. Paumanhin po, Inang Reyna. Kanina, dito sa hardin ng palasyo, paano ninyo dinusta ang Inang Reyna? Sabihin ng buong katotohanan, ang magaan tatanggalan ng titulo. Ang mabigat papatayin sa pamamagitan ng pagpalo. Teresa Aquino, kahabagan po. Ako po ay bulag at mangmang. Hindi ko po nakilala ang inang Reyna. Ako po ay nilinlang ng mag-ina ng angkanang Bautista. Hindi makatarungan! Mag-ina ng angkanang Bautista, aminin ninyo ang inyong kasalanan. Paumanhin po, Teresa Aquino. Nagkamali po ako, nakikiusap ako ng tawad, Teresa Aquino. Walang saysayang pagmamakaawa sa akin. Kung ano ang parusa sa inyo ay desisyon ng Inang Reyna. Ang dapat ninyong pagmakaawan ay ang Inang Reyna. Inang Reyna, ipatawad ninyo po kami. Dahil sa pagtanggap namin sa inyo noon. Oo nga, inay, kahit papaano ako po ay manugang ninyo. Si Juan Miguel de la Cruz ay manugang ng angkanang Bautista. Kayo po ay dapat magbigay konsiderasyon sa pamilya. Nang inyong ipinagbintang at inira ang aking pangalan, bakit hindi kayo nagbigay konsiderasyon sa pamilya? Tama, nitong mga nakaraang taon,
Palagi ninyo kaming inaapi ni Lola. Kami ay nagtatanim at nagtitinda ng gulay, kumikita ng 10 piso, kukunin ninyo ang 9. Noong nakaraang taglamig, dahil wala kaming pera, muntik na kaming mamatay sa gutom at ginaw. Lola, ngayon ikaw ay inang Reyna na. Hindi mo na kailangang mag-isip ng malalim. Gawin mo ang gusto mo sa kanila. Reyna Teresa Aquino, mga ginang, magsisimula na ang piging. Maaari na kayong lumipat sa pangunahing bulwagan. Mabuti. Ang mga kasalanan ng angkanang Bautista ay dapat nang ilantad sa publiko. Harapin ninyo ang paghuhukom sa harap ng lahat. Dalhin sila sa pangunahing bulwagan. Miguel, maligayang bati sa iyo. Malapit ka nang maging pinakamahusay sa bagong pagsusulit ng kasalukuyang administrasyon. Salamat po, Ginoong Andres Bonifacio. Dati, inaasar ninyo ako bilang isang napangasawa lang ng angkanang Bautista. Kapag ako ay nagkaroon na ng posisyon, sila na ang maghahabol at manluluhod sa akin. Magsisimula na ang piging sa palasyo. Bakit wala pa ang Reyna? Dumating na ang Reyna! Reyna Teresa Aquino. Mabuhay ang Reyna, mabuhay, mabuhay, mabuhay ang Reyna, mabuhay, mabuhay. Tumayo na kayo. Salamat po, Reyna. Salamat po, Reyna. Juan Miguel de la Cruz, bakit hindi ka pa lumuluhod? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba tayo ang mga tagapagligtas ng pamilyang Maharlika? Bakit ganito ang galit ng Reyna? Wala po kayong kaalaman, mahal na hari. Kanina lang sa hardin ng palasyo, ang nakabiyak ng mga ministro ay nilinlang ng mag-ina ng angkanang Bautista. Akala nila si Ginang Bautista ang magiging reynang ina. Tinulungan nila si Ginang Bautista at si Clara Maria Bautista na apihin ang prinsipe at ang tunay na reynang ina. Ganun pala, mukhang huli na ang aming pagpapahayag. Nagdusa ang inang Reyna, marahil ay nabalitaan na ninyong lahat na ang pagtitipong ito sa hardin ay para ipahayag ko ang tagapagligtas ng maharlikang pamilya. Siya ay si Maria Elena Santos. Napag-usapan na namin ito ng Reyna. Ngayong araw itataas natin si Maria Elena Santos bilang reynang ina. Mula ngayon, ang lahat ay susunod sa pamantayan ng inang Reyna. Ing pamantayan ng inang Reyna ang magiging batayan. Mabuhay ang inang Reyna! Tumayo kayo, tumayo na kayong lahat. Salamat po, inang Reyna. Ina, paano mo gustong tratuhin ang mga yon? Teresa Aquino, dahil naging kapamilya ko rin naman sila, baka naman sapat na ang isang magaan na parusa. Lola, paano mo masasabing tapos na lang? Lagi kang inaapi ng angkanang Bautista. Ang hayop na opisyal na ito, pinahirapan ka nila para umamin at gusto ka pang pugutan ng ulo. Maging ang iyong anak para manatili sa angkanang Bautista ay inakusahan ka at pinilit kang umamin sa kasalanan. Paano mo masasabing tapos na lang? Ganyan kabait at maawain ang aking ina. Kaya ka inaapi ng mga hamak na ito. Ipagbadya ang aking kautusan. Ang kalihim ng korte kriminal ay aalisin sa tungkulin at ipapapatapon sa lungsod ng Ninguta. Ang pamilya ni Luis Fernando Bautista ay aalisan ng tungkulin at kukonfiskahan ang ari-arian. Ibaba ang antas bilang hamak. Hindi na rin magiging top scorer si Juan Miguel de la Cruz. Ibaba ang antas bilang hamak. Kaawaan nawa ng emperador, kaawaan nawa ng emperador, inay. Makiusap ka sa emperador para sa akin. Kapamilya mo naman ako, inay. Juan Miguel, dahil lang ba mataas na ang katayuan ko ngayon, kaya tinanggap mo akong ina? Hindi ganoon. Sa angkanang Bautista, naging sobrang maingat ako, nagpakapagod. Lahat iyon ay para lang magkaroon ka ng magandang buhay. Nagsisinungaling ka. Nitong mga nakaraang taon, hindi mo naging mabuti kay Lola Maria Elena at para lang manatili sa angkanang Bautista, iniraan mo pa siya. Hindi ganon, inay. Alam kong marami kang tiniis. Pero ang ginawa ko ay para lang maprotektahan ang sarili ko. At sa tamang panahon, makabangon muli para isama ka rito at paginhawahin, inay. Inay, hindi mo ba gusto na ang lahat ng paghihirap ko sa mahabang panahon ay masayang lang, inay? Para sa ikabubuti ko raw. Naghirap ka raw para sa akin. Para mapag-aral kita, naglabada ako sa ilog tuwing taglamig, namaga ang mga kamay ko sa lamig. Tuwing tag-init, nagpupuyat ako sa pananahi hanggang sa nasira ang mata ko. Hirap na hirap ako sa pagpapalaki sa'yo. Pero ikaw, nagpakasal ka sa angkanang Bautista at ako ang napahiya at inapi.
Noong mga panahong iyon, naisip mo ba ako? Inay, buntis ako. Matitiis mo bang makita ang iyong apo, ang dugo ng angkan ninyong De La Cruz, na mapadpad sa lungsod ng Ninguta? Ano, buntis ka? Ano, buntis ka pala? Oo, Biena. Buntis na si Clara Maria ng 2 buwan, hindi namin sinabi agad. Aminin namin, may pagkakamali kami, pero walang kasalanan ang bata. Tama, nanay. Ayaw mo bang magkakasamang 3 henerasyon para masaya ang pamilya? Nanay, nagkamali kami. Aminado na kami sa pagkakamali namin. Nagsisisi na kami. Sa hinaharap, magiging mabuting anak kami ni Juan Miguel sa inyo. Pero kayo, maari ba kayong mamagitan sa hari? Para sa ganito, mabuo muli ang aming pamilya. Nanay. Mahal na ina, tumayo na po kayo. Mahal na hari. Sa wakas, ina ko pa rin si Juan Miguel. Nais ko lang sa huling pagkakataon, humingi ng paumanhin para sa kanya. Nakikiusap ako, panatilihin ang posisyon ni Juan Miguel para maalagaan niya ang kanyang anak. Tungkol sa ibang parusa, wala na akong sasabihin pa. Dahil ang salita ng hari ay batas, at ang hari, ang reyna at ang prinsipe ay para sa kapakanan ko rin. Ayaw kong magdulot ng problema sa inyo. Sundin ang sinabi ng mahal na ina. Ang mahal na ina ay mapagpatawad at mabait. Isang malaking biyaya ito sa ating kaharian. Ngayong araw, samahan ang mahal na ina sa palasyo ng kalusugan at mahabang buhay. Si Gregoria de Jesus ang magiging punong tagapaglingkod. Siya mismo ang mag-aalaga. Sino man ang magpabaya, papatayin. Sundin po namin ang utos. Ang kanang Bautista ay mga karaniwang tao na ngayon. Bakit sila nakakapagkita pa rin sa prinsesa? Ano sa tingin mo ang angka ng Bautista na makapagtatag dito sa lungsod ng imperyo na puno ng mga mataas na opisyal? Ang aming sandigan ay ang prinsesa mismo. Dumating na ang prinsesa. Noon iniligtas ni Maria Elena Santos ang batang iyon. Siyang tunay na prinsipe pala. Prinsesa, may ulat po. Totoo po yon. Paano ko malalaman na si Maria Elena Santos na babaeng iyon ay talagang... Inay. Mga walang kwentang tao kayo. Kahit ang isang sanggol na prinsipe ay hindi ninyo mapatay. Nasira ang mga plano ko dahil sa inyo. At naiwan pa ang ganitong malaking panganib. Kayo? Karapat dapat pa bang mabuhay? Mga tauhan. Patayin ninyo ang maliit na babaeng ito. Patayin ninyo siya para sa akin. Prinsesa Kahabagan Nawa. Prinsesa, hindi ako taga-angka ng Bautista. Ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa akin. Prinsesa, huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Pakiusap, prinsesa. Huwag kang matakot. Hindi kita papatayin. Kailangan kitang panatilihin para takutin si Maria Elena Santos. Kung patayin ang prinsipe, Dahil bumalik ka na sa palasyo, ang pag-aaral at mga kaugalian ay dapat muling pag-aralan. Hindi ka pwedeng laging nakadikit kay Maria Elena Santos. Ina, ayaw kong mag-aral. Francisco Reyes, dapat kang makinig ng mabuti. Kapag lumaki ka, kailangan mong pumasok sa paaralan para sa hinaharap upang maging isang mabuting emperador. Sige, para kay Maria Elena Santos, ako ay mag-aral ng mabuti. Inakunin ko muna ang aking anak para mag-aral. Babalik ako sa ibang araw para bisitahin ka. Bakit ka nakatayo dyan? Lumapit ka rito. Anong nangyayari? May mali ba sa akin sa pag-uugali? Maglagay ka ng pagkain sa plato ko. Gusto ko ng isda. Gregoria, kahit hindi kita itinuturing na alila, hindi mo rin ako dapat pagmalupitan. Ako ang reyna ina, hindi ba? Reyna ina? Karapat-dapat ka ba? Alam mo ba kung sino ang nararapat na umupo sa pwesto ng reyna ina? Ako. Ako ang dapat maging reyna ina. Ikaw ang kumuha ng pwesto ko. Ikaw ay isang matandang tagapag-alaga lamang sa palasyo. Paano ka magiging reyna ina? Ikaw, isang babaeng probinsyana na walang alam. Matandang tagapag-alaga? May mga antas din yan. Ako ang yaya ng emperador. Ako ang ina ng emperador at prinsesa.
Dito sa palasyo, lahat ay dapat maggalang sa akin. Ikaw, isang babaeng probinsyana na walang koneksyon sa emperador, naging reyna ina ng walang dahilan. Karapat-dapat ka bang sumagot sa akin? Sasabihin ko sa iyo. Kapag lumaki ang gulo, hindi ikaw ang makikinabang. Huwag mo akong paghintayin at tugan mo ako. Huwag na nating dagdagan ang abala ni na Francisco at ng emperador at reyna. Anong ginagawa mo dyan? Linisin mo ang lahat ng dekorasyon dito sa bahay. Walisin mo rin ang sahig. Sige. Lola, sabi ng guro, perfect score ako sa pagsusulit ngayon. Maria Elena Santos, bakit ka nagtatrabaho? Hindi ba dapat mga katulong ang gumagawa nito? Kung magsasabi ka ng totoo, guguluhin ko ang lahat at ipapaalis ka ng emperador sa palasyo. Ngayon, Reyna Dowager na ako. Sino pa ang maglalakas loob ng mga sa akin? Nababagot lang ako, Maria Elena Santos. Gumagawa lang ako ng paraan para mapaglibangan ang sarili, para hintayin si Francisco Reyes. Pero, hindi ba sinabi mo kanina na perfect score ang nakuha mo sa pagsusulit? oo nga. Pakita mo nga sa akin, Maria Elena Santos. Nakalimutan ko, hindi ko pala maintindihan. Pero kung si Francisco Reyes ang sumulat, siguradong napakaganda. Sino ang nag-utos sa iyong umupo? Hindi ka pinauupo ng aking lola. Ang prinsipe, matagal ka sa labas ng palasyo kaya hindi mo alam. Ako ang yaya ng emperador noong sanggol pa siya. Ang pagpunta ko rito ay para suportahan ang Reyna Dowager. Para magturo ng tamang asal, hindi para magtrabaho. Isang babaeng taga-probinsya, gusto pang mangibabaw sa akin. Panaginip lang yan. Gregoria de Jesus, akala mo ba hindi kita mapaparusahan? Huwag po kayong mag-alala, Gino. Hindi po ako karapat-dapat. Francisco, si Gregoria de Jesus ay yaya ng Emperador Ferdinand Marcos. Hindi mo dapat ganyan ang pakikipag-usap sa kanya. Sinabi ng guro sa klase, kapag may masamang tao na nang-aapi ng mahina, huwag nating palalampasin. Gregoria de Jesus, ang lola ko ay ang reyna ina. Karapat dapat siyang paglingkuran ng sinuman. Ikaw ang katulad ng mga tao sa angkanang Bautista, mataas ang tingin sa sarili. Ang aming Francisco, pag malaki na siya, siguradong magiging mabuting emperador. Siyempre naman, ako po ang inyong apo. Si Maria Elena Santos ang may kasalanan. Naghahanap pa ng kakampi sa prinsipe. Ang mahal na prinsesa, dapat po ninyong ipagtanggol ang inyong lingkod. Anong hinanakit ang dinanas mo, Gregoria? Sabihin mo lang ng diretso. Ako ang bahala sa'yo. Si Maria Elena Santos ang may kasalanan. Dahil siya ang naging tagapagligtas ng prinsipe, sobrang mayabang siya. Lagi niya akong inaapi at pinahihirapan. Sa harap pa ng prinsipe, binabaligtad niya ang katotohanan. Sinasabi niyang ako ang nang-aapi sa kanya. Itong si Maria Elena Santos. Sinisira ang mga plano ko. At naglakas loob pa siyang maging bastos dito sa palasyo ng kalusugan at mahabang buhay. Ikaw naman ang yaya ko noon. Ganun na lang ang trato niya sa iyo. Halika, sasamahan kita para pagalitan siya. Huwag na po, mahal na prinsesa. Dahil si Maria Elena Santos ay itinalaga mismo ng emperador bilang reyna ina. Huwag na po kayong makipag-away sa emperador dahil lang sa akin. Ano naman ang magagawa ng emperador? Ako ang kapatid niyang babae. Hindi naman siguro siya magpaparusa sa akin dahil lang sa isang hamak na tao. Siyempre naman po hindi. Ikaw ang yaya ng emperador. Kapag hindi iginagalang ni Maria Elena Santos, parang hindi iginagalang ang emperador. Tama po kayo, mahal na prinsesa. Pero narinig ko po, si Maria Elena Santos ay palaging mayabang at mapaniil noong nasa Zheng Estate pa siya. At magaling siyang magpanggap na kawawa para makuha ang simpatiya. Natatakot lang po akong baka kayo ang mapahamak. Lumaki ako sa palasyo. Anong mga lansi ang hindi ko pa nakita? Ilagay mo ito sa ilalim ng unan ni Maria Elena Santos. Tiyak na mamamatay siya. Po, mahal na prinsesa, ito po. Ay, prinsesa ito. Gregoria, huwag kang mag-alala. Ito galing kay Maria Elena Santos, ang masamang babae. Wala itong kinalaman sa iyo at sa akin. Prinsesa, huwag kang mag-alala. Ako maghahanap ng pagkakataon para madiskubre ito.
Maria Elena Santos tiyak na mamamatay ng walang libingan. Reyna Ina. Gregoria de Jesus, nandito ka na pala. Ang nangyari kaninang umaga. Ay okay lang. Alam ko, Reyna Ina hindi ibig sabihin noon. Ito ay tinahi para sa prinsipe, di ba? Pino at siksik ang tahi. Sa unang tingin, maingat itong ginawa. Sanay na si Francisco Reyes sa damit pantulog na ginawa ko. Wala lang akong magawa eh. Kaya sinundan ko lang yung dating sukat niya at gumawa ng ilan pang piraso para sa kanya. Noong ako ay nagsisilbi bilang yaya ng emperador, malimit ko ring tinatahi ang kanyang mga damit panloob. Nakakamiss nga. Aling Gregoria, alam kong iginagalang ka ng emperador at ng prinsesa. Kahit na ipinadala ka ng emperador para maglingkod sa akin, ngunit sa hinaharap, magturingan na lang tayong magkapatid. Huwag po ganoon. Kayo po ang kagalang-galang na ina ng emperador ng ating imperyo. Nararapat lang po na paglingkuran ko kayo. Maria Elena Santos, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Aling Gregoria, nakita ko ito sa kama ng ina ng emperador. Maria Elena Santos, naglakas loob kang gumamit ng sining ng itim na mahika para sumpain ang prinsipe. Ano ito? Paano ito napunta sa kama ko? Nakita ito ng mga babae sa palasyo. Sinusumpa ni Maria Elena Santos ang prinsipe. Hindi akin ito. Paano ito? Nasa ilalim ng unan ko. Ito ay nakita namin sa iyong kama. Hindi sa iyo? Kanino pa? Talagang hindi akin ito. Sasabihin ko ito kay Reyna Teresa. Hihilingin kong imbestigahan niya ito. Hulihin siya. Ako ang nagpalaki kay Francisco. Mula noong bata pa siya. Paano ko siya mapapahamak? Huwag kang magdadahilan. Narito na ang testigo at ebidensya. Mabuti sa iyo ang hari at Reyna. Nais mo pang patayin ang nag-iisang anak ng hari. Gregoria, hindi mo ako pwedeng hatulan. Dahil lang sa isang manika. Gusto kong makausap ang hari at Reyna. Ang hari ay napakamakapangyarihan. Wala siyang oras para makipagkita sa isang masamang babae. Ako ay inosente talaga. Nagdadahilan ka pa rin. Ngayon ako ang kikilos para sa hari. Papatayin kita, masamang babae, upang ipakita ang kapangyarihan ng hari. Sandali, Gregoria de Jesus. Siya pa rin si Reyna Teresa Aquino, ang Reyna Inang kinilala mismo niya. Dapat ang hari mismo ang magsiyasat nito. Walang hiyang alila. Sino ka ba at manghihimasok ka pa sa akin? Hindi po ako maglalakas loob. Umalis ka na nga. Hindi nga dapat kitang patayin. Ngayon, anong balak mo? Nitong mga nakaraang araw, ikaw na walang hiyang alila ay nakaapak sa ulo ko ng insulto sa akin at niyurakan ako. Napakadali para sa iyo kung papatayin lang kita. Gusto kong pahirapan ng husto ang iyong buhay. Anak, alam mo ba kung ano ang kahulugan ng karakter na ito? Ama, alam ko po. Ang pagiging mabuting anak ay nangangahulugang pagiging mabuti sa ama, sa ina at kay lola. Tama po ba? Tama, napakatalino ng aking anak. Noong una, para makakain si Francisco ng husto, si Lola ay madalas magutom. Dahil napakabait ni Lola kay Francisco, si Francisco ay dapat ding magmalasakit ng husto sa kanya. Marunong tumanaw ng utang na loob at may malasakit, ikaw ay isang mabuting bata. Kahit na mahirap ang buhay ng ina nitong mga nakaraang taon, napalaki niya ng maayos ang aking anak. Dahil dito, ako mismo ang gagarantiya sa kanya ng magandang buhay magpakailanman. Hari, Reyna, may masamang balita. Balak patayin ni Gregoria de Jesus ang Reyna Ina. Ano? Huwag po kayong mag-alala, mahal na hari, mahal na Reyna. Si Gregoria de Jesus ay balak patayin ang inang Reyna. Ano? Ama ina, dali puntahan natin si Lola para iligtas siya. Huwag muna magpanik. Alamin muna natin ang nangyari. Ikaw, magsalita ka. Bakit balak patayin ng matandang yaya ang inang Reyna? Kaninang umaga, nakita ni Gregoria de Jesus sa kama ng inang Reyna ang isang maliit na manika na tadtad ng karayom. Sabi niya, gumagawa raw ng sining ng itim na mahika ang inang Reyna sa palasyo para sumpain ang prinsipe. Dati, kahit isang langgam ayaw pa niyang apakan ni Lola. Imposibleng gumawa siya ng ganitong kasamaan. Ama ina, dali, puntahan natin siya. Sige. Mga tao sa palasyo, wala pang may lakas ng loob na walang galang sa akin. Ngayon na ang katapusan mo. Kahapon nang ayusin ko ang kama, wala akong nakitang anumang manika. Alam mong nilagay lang yan para ipahamak ako, pero gusto mo pa rin akong patayin.
Dapat kang mamatay. Ang iyong kayamanan at karangyaan, ang iyong palasyo ng kalusugan at mahabang buhay, ang iyong posisyon bilang inang reyna, sa akin dapat iyan lahat. Sapat na ang iyong katayuan sa loob ng palasyo, napakataas na niyan. At saka, hindi naman kita pinagtratrabaho ng mabibigat. Ano pa ang gusto mo? Baka naman, gusto mong maging inang reyna? Oo, gusto kong maging inang reyna. Kapag pinatay kita, ako na ang magiging inang reyna. Baliw ka! Ibitin ninyo siya. Tapos, sasabihin ko sa mahal na haring nagpakamatay siya dahil sa pagkakasala. Ikaw, Tumigil ka. Tumigil ka! ito si... Ito si ang kapatid ng emperador, ang kagalang-galang na prinsesa. Prinsesa, tulungan mo ako, naisahan lang ako. Naghahanap ka pa ng tulong? Kalimutan mo na yan. Ngayong araw na ito, hindi kita hahayaang makalabas sa pintuan ng palasyo ng kalusugan at mahabang buhay. Maria Elena Santos, ikaw yung nagpapanggap na tagapagligtas para lokohin ang emperador at gawing reyna ina. Hindi, nang inampon ko si Francisco Reyes, hindi ko intensyong gawing kapalit ang kabutihan ko. Kagalang-galang na prinsesa, hindi lamang sinira ni Maria Elena Santos ang pamilyang Zeng na tumulong sa kanya. Sinamantala pa niya ang pagiging reyna ina para gumawa ng manika at sumumpa sa pamilyang imperial. Wala kang modo. Ipinagbawal na ng emperador ang sining ng itim na mahika. Hindi ko inakalang ikaw ay maglalakas loob pa ring lumabag. Isang karaniwang babae lamang ang akala mo'y karapat dapat maging ina ko? Hindi po ako karapat-dapat. Dahil lang po sa pag-ampon ko kay Francisco Reyes, ang emperador at reyna ang nagtalaga sa akin bilang reyna ina. Nabanggit mo pa ang titulong reyna ina? Gregoria de Jesus. Tapusin mo na siya. Hindi kayo pwedeng magsagawa ng pribadong parusa sa loob ng palasyo. Ako mismo ang nag-utos nito. Paano ito maituturing na pribadong parusa? Ibig sabihin, hindi mo ako iginagalang? Hahanapin ko ang emperador para humingi ng katarungan. Haharap ako sa emperador para humingi ng katarungan. Ikaw isang babaeng mapanghusga na nagsumpa sa koronang prinsipe. Nais mo pang humarap sa emperador? Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Inosente ako. Kapag naiulat ko na ito sa emperador, tiyak na ipagtatanggol niya ako. Kinamumuhian ng emperador ang sining ng itim na mahika. Kapag nalaman niya ang tungkol dito, papatawan ka niya ng kamatayan. Ako ay... Ginawa ko lang ang dapat gawin ng emperador ng mas maaga. Ikaw, tiyak na ikaw. Si Gregoria de Jesus lang ang nakalapit sa aking kama. Siya ang may kagagawan. Siya ang naglagay ng ebidensya. Ang emperador at ang reyna tiyak na magliliwanag sa katotohanan para sa akin. Sa palagay mo, ang emperador ay maniniwala sa kanyang ina ng gatas o maniniwala sa isang babaeng katulad mo na kakilala pa lang ng ilang araw mula sa mga karaniwang tao? Francisco, at si Francisco pa. Si Francisco ay aking pinalaki ng personal. Kilala niya ako. Tiyak na maniniwala siya sa akin. Isang batang hindi edukado kakabalik lang sa palasyo ng ilang araw. Maaaring hindi pa marunong magsulat ng maayos. Hindi ko siya papansinin. At saka, ikaw, isang karaniwang tao mula sa mababang uri. Naglakas loob pang magsuot ng damit na may simbolo ng maharlika. Mga tauhan, hubarin ninyo ang kanyang damit at tapusin ninyo siya. Ano ang gagawin ninyo? Huwag ninyong hawakan si Maria Elena Santos. Lola, ayos ka lang ba? Francisco Reyes, Maria Elena Santos. Sa tingin mo, maililigtas ka ng isang batang hamak? Masyado kang nag-iisip ng malalim. Francisco Reyes, pumunta ka na sa iyong ama at ina. Huwag mong hayaang masaktan kanila. Nasa daan na ang aking ama at ina. Huwag kang mag-alala, Lola. Ipagtatanggol kita. Anong nasa daan? Sa tingin ko, ang emperador ay hindi talaga darating. Kahit patayin kita ngayon, wala siyang magagawa sa akin. Sino sa inyo ang maglakas loob na saktan ng aking Lola? Dapat mo nang daanan ako. Francisco Reyes. Hahaha, ikaw lang. Oh, ako lang, tiya. Wala namang galit sa iyo ang aking Lola. Bakit mo siya gustong patayin? Huwag mo akong tawaging tiya. Ikaw at si Maria Elena Santos ay mga hamak na lumaki sa labas ng palasyo. Hindi kayo karapat-dapat na manatili sa palasyong ito. Si Francisco Reyes ay tunay na anak ng emperador. Hindi siya hamak. Ayon sa aking ama, ang aking lola ay tagapagligtas niya at ng aking ina. Kaya mabuti siya sa aking lola. Hindi ba't nasa hustong gulang ka na, tiya? At hindi mo pa rin alam ang paggalang at katapatan? Batang-bata ka pa, nagmamagaling ka pa sa akin. Balak ko sanang pahabain pa ang buhay mo. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Anong balak mo? Siyempre, aalisin ko ang hadlang na ito. Noon, hindi ko napapatay ang salot na ito. Ngayon, patayin ko siya, hindi pa huli ang lahat. Noon, ikaw ang gustong pumatay kay Francisco Reyes? Ako. Pero nailigtas mo siya. Basta mapatay ko siya ngayon, ang posisyon ng tagapagmana ay mapupunta sa aking anak. Ha 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 ha!
Si Francisco Reyes ang prinsipe. Ang ginagawa mo ay paghihimagsik. Ang nagwawagi ay hari, ang natalo ay magnanakaw. Kapag nakaupo na sa trono ang aking anak, sino ang mag-aalala kung paano nakuha ang tronong ito? Ngayon hawak ko ang malaking hukbo. Sino ang maglalakas loob na humadlang sa akin? Aching, puntahan mo ang mga sundalo. Opo, prinsesa. Ikaw ang kapatid na babae ng emperador. Si Francisco Reyes ang tunay na anak ng emperador. Magkadugo kayo. Magkadugo. Kung ihahambing sa kapangyarihan, walang halaga ang pamilya. At saka, ang anak mo, hindi ba't para sa kayamanan at karangyaan ay tinalikuran ka na ring ina? Tia, huwag kang magkamali ng landas. Ayon kay ama, kailangang manatiling tapat sa sarili para umabot ng mas malayo. Ang alam ko lang, ang kolo ay ang nasa kamay mo. 8 taon na. Akala ko patay ka ng hayop. Naghanda na ako para sa pag-akyat ng anak ko sa trono at ako ang maghahari sa likod ng kortina. Pero bigla kayong sumulpot. Sinira ninyo ang mga plano ko. Palibhasa't simula pa noong 8 taon, nagplano ka ng maghimagsik. Tama. Noon, inudyukan ko ang gulo sa palasyo at sinamantala ito para ipapatay ang prinsipe. Pero ang angkanang Bautista napakahina hanggang sa mismong harapan nila nakaligtas siya ng 8 taon. Ngayon, ang buong angkanang Bautista ay pinatay ko na. Mahal na mahal ka ni ama bilang kapatid. Hindi ka ba natatakot na masaktan siya sa ginagawa mo? Sino ang may gusto na ituring niya akong kapatid? Ang gusto ko ay ang trono. Prinsesa, maaari mo pang itigil ito ngayon. Basta payagan mo akong iligtas si Francisco Reyes. Hindi ko nababanggitin ang nangyari 8 taon na ang nakalipas. Hindi na ako makakabalik pa. At saka, kung mapapatay natin ngayon ang prinsipe, paano isusulat ng kasaysayan, ay nasa akin na ang lahat. Mahal na prinsesa, lagi kitang itinuring na parang tunay kong anak. Kapag ikaw na ang nasa kapangyarihan, maaari mo bang gawin akong reyna ina? Siyempre naman, maaari kitang gawin ngayon na. Pumunta ka sa impyerno at maging reyna ina mo roon. Mga tauhan, dalhin ninyo si Juan Miguel de la Cruz. Huwag ninyo akong patayin. Huwag ninyo akong patayin. Ayaw kong mamatay. Ayaw kong mamatay. Juan. Maria Elena Santos. Papatayin mo ang prinsipe. Patayin mo siya at pakakawalan ko ang anak mo. Alam na ng emperador na gumamit ka ng sining ng itim na mahika laban sa prinsipe. Tiyak na hindi ka niya palalampasin. Kung tatanggapin mo ang kasalanan sa pagpatay sa prinsipe para sa akin, palalayasin kita, pati na ang buhay ng anak mo. Hindi ko maaring saktan si Francisco Reyes. Sa kanilang dalawa, isa lang ang mabubuhay. Sino ang mabubuhay? Ikaw ang mamili. Inay, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Kapag nakalabas na tayo, sisiguraduhin kong alagaan ka ng mabuti. Kailangan mong iligtas si inay. Ayaw kong mamatay, inay. Pumili ka. Inay. Maria Elena Santos, ano ang gagawin mo? Maria Elena, anong gagawin mo? Francisco, takbo! Mukhang gusto mong mamatay ang anak mo. Ikaw ang dapat mamatay. Maria Elena, ayos ka lang ba? Anak, bakit hindi ka tumakbo? Sinabi ko na, isa lang sa kanila ni Juan Miguel, ang mabubuhay. Prinsesa, kung ayaw niyang gawin, ako na ang gagawa. Aray. Tigil. Mahal na hari, paano kayo nakalabas mula sa likuran? Siyempre, ideya ko yun. Dahil dati napaniraan na si Maria Elena. Kaya ngayon, pinapasok ko agad sina tatay at nanay sa lihim na daan para makita nila ang totoo at hindi na magkamali kay Maria Elena. Ang galing ko, di ba? Ikaw. Kapatid kong prinsesa, ang laki ng pagkabigo mo sa akin. Mga gwardiya! Si prinsesa ay nagbabalak ng paghihimagsik at pumatay ng mga prinsipe. Pagkatapos ng 3 araw, pugutan sa harap ng palasyo. Hulihin siya. Hindi mo ako pwedeng patayin. Huwag ka nang magmatigas. Kung lalaban ka pa, hindi lang pagpugot ng ulo ang aabutin mo. Hindi pa ako talo. Pinalilibutan na ni Aching ang lungsod ng kanyang mga sundalo. Malapit na niyang masira ang pintuan at pasukin ito. Siya ba yun? Mahal na hari,
Lahat ng ito plano ng punong prinsesa. Sumunod lang po ako sa utos. Putang ina mo, tinrider mo ako! Ilang taon ko tong pinaghandaan. Pero hindi pa rin kita kayang talunin. Dalhin niyo siya. Hindi ako makapaniwala. Nang Reyna, mula ngayon wala nang sino man ang makakaapi sa'yo. Tama, ako, kasama ng ama at inang Reyna, ay iingatan ka ng mabuti. Balak kitang gawing banal na ina at Reyna Viuda. Upang magtamasa ng walang katapusang karangalan, ano sa palagay ng inang Reyna? Hindi pa rin angkop para sa akin ang palasyong ito. Balik ako sa probinsya para mamuhay ng tahimik, para na rin itong pambayad sala sa mga kasalanan ng aking anak.